Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Tahimik ang silid sa loob ng pavilion ng Qianlong. Nakaharap si Zuo Fan kay Long Nui. Sa mesa, nakalatag ang balumbon na iginuhit niya kagabi. Pagkarinig sa alok na 100,000, dahan daw ang inabot ni Zuo Fan ang kamay niya. Dahil hindi tapat si Binibining Long, sabi niya, malamig. Itigil na natin ang negosyong ito. Nagulat si Long Nui. Mabilis niyang hinawakan ang balumbon. Ginoong Zuo, isa lang naman itong guhit ng unang antas na formation. Sapat na ang 100,000. Bukod pa rito, kamay lang ang gumuhit nito. Hindi ito tindahan ng jade na pwede mong paglaruan. Sa tingin ko, sapat na ang 100,000. Biglang tumawa si Zuo Fan. Malakas, hahaha, Binibining Long, huwag mo akong lokohin. Inilahad niya ang palad. Bilasan mo, ibalik mo sa akin ang guhit na yan. Doon kinabahan si Long Nui. Sige, magbabayad ako ng 300,000. Tiningnan siya ni Zuo Fan. Wala ka pa ring katapatan. Sa isip ni Long Nui, nagmura siya. Lintik. Pero sa loob-loob niya, alam niya ang totoo. Ang larawang ito ay totoong ang unang antas na formation. Pero marami pa ring imahe dito na hindi ko pa nakita kahit kailan. Kahit malugi ako ng malaki, kailangan kong makuha ang formation na ito. Demonyong batang ito, pinaghihinalaan talaga ako at ayaw bumitaw. Dahil hindi niya matalo si Zuo Fan, lumingon siya kay Luo Yunxiang. Hinawakan niya ang kamay nito. Biglang nagbago ang boses, naging malambing. Binibining Luo, ang formation na ito, pinakasagad na ang 300,000. At sa buong imperyong Qianyo, kami lang ang kayang bumili nito. Hindi ka makakakuha ng ganitong alok sa ibang lugar. Niyakap niya pa si Luo Yunxiang. Binibining Luo, malaking negosyo ang ginagawa mo sa amin. Natural lang na magiging espesyal kang panauhin namin. Sa hinaharap, ang pavilion ng Qianlong ay laging bukas para sa iyo. Sa isip ni Luo Yunxiang, kumislap ang pag-asa. Espesyal na panauhin, hindi ba ito na mismo ang suportang hinahanap natin? Lumingon siya kay Zuo Fan. Zuo Fan, dapat ba nating tumahimik ka? Putol ni Zuo Fan. Nagulat si Luo Yunxiang. Humarap si Zuo Fan kay Long Nui. Binibining Long, ako ang katiwala ng pamilyang Luo. Ako ang responsable sa lahat ng bagay ng pamilyang Luo. Pakibalik sa akin ang guhit na yan. Ngumiti si Long Nui. Sa kasamaang palad, Ginoong Zuo Fan, ang kahilingan mo ay walang saysay para sa akin. Tinitiyak ko sa iyo ang reputasyon ng pavilion ng Qianlong. Ang unang antas na formation na ito, pinakasagad na ang presyong 300,000. Ngumisi si Zuo Fan. Sa tingin ko, binyantaan mo lang kami, Binibining Long. Kaya, hindi mo talaga nakuha. Tumangala siya. Gusto kong malaman, nandito ba ang pinuno ng pavilion ng Qianlong? Nanlaki ang mata ni Long Nui. Ano, hindi ko nakuha. Huminga siya. Ginoong Zuo Fan, matalas ang mata mo. Pero huwag kang masyadong mayabang. Pasensya na, sagot ni Zuo Fan. Gusto kong makaharap ang pinuno ng pavilion ng Qianlong. Sige, maghintay kayo dito. Padabog na sigaw ni Long Nui. Naiwan sila. Lumapit si Luo Yunxiang, nanginginig. Nasaktan ba natin ang pavilion ng Qianlong? Hindi sumagot si Zuo Fan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matanda. Maputi ang buhok, may pilat sa mata. Bamulong si Lao Pang. Siya ang pinuno ng pavilion ng Qianlong sa lungsod na ito. Sa isip ni Zuo Fan, Shen Yanlong Jiu. Gaya ng inaasahan sa pavilion ng Qianlong, mayroon silang malakas na pinuno dito. Ang antas ng paglinang ng taong ito ay mas mataas pa kaysa sa pinuno ng pamilyang Kai. Napakalaki ng agwat ng lakas. Kahit ako, hindi ko makita ang antas ng paglinang niya. Lumapit si Long Jiu. Ito pala ang binibini ng pamilyang Luo. Yumuko si Luo Yunxiang. Pagbati kay Ginoong Jiu, tumingin si Long Jiu kay Zuo Fan. Ikaw ba ang bagong katiwala ng pamilyang Luo? Opo, sige, basta hindi matanda, kahit sino pwedeng maging katiwala. Tapos naging seryoso siya. Narinig ko na pinagdududahan mo ang kakayahan ni Binibining Long Nui. Totoo ba ito? Tama, tumawa si Long Jiu. Hahaha, kahit maikli pa lang ang karanasan ni Xiao Nui, may kakaiba siyang pananaw, at sigurado siya rito. Pero dahil nagdududa ka pa rin, hayaan mong ang matandang ito ang tumingin.
Inilapag ni Zuofan ang balumbon. Tingnan mo, binuksan ito ni Long Jio. Sa una, kalmado. Sa pangalawa, kumunat ang noo. Sa pangatlo, nanlaki ang mata. Tio Gio, maniwala ka sa sinabi ko. Ang unang antas na formation na ito ay nagkakahalaga ng 300,000, bulong ni Long Nui. Hindi siya pinansin ni Long Jio. Tumingin siya kay Zuofan. Hindi ko inaasahan na ang pamilyang Luo ay may ganitong bagay. Ay ho, paano kung 1,800,000? Sabay na napasigaw sina Lao Pang at Luo Yunxiang. Ano? Tumingin si Long Nui kay Long Jio. Tio Gio, ito, hindi siya pinansin. Nakatingin lang si Zuofan. Masyadong mababa, sabi niya. Paano? Bulong ni Lao Pang. Huminga si Long Jio. Naiintindihan ito ng matandang ito. Gayunpaman, 1,800,000 ang presyong kaya kong ibigay. Sumingit si Luo Yunxiang. Sige po, ibebenta na namin ito kay Ginoong Gio. 1,800,000. Tinapakan ni Zuofan ang balumbon. Kung hindi mo kayang magbayad ng mas mataas na presyo, sabi niya, kung ganon, kanselahin na natin ang transaksyong ito. Zuofan, sigaw ni Luo Yunxiang. Hoy, bata, sigaw ni Long Jio. Biglang pumutok ang aura niya. Tumilapon si Zuofan sa ere. Babalalan kita ng matandang ito. Pero sumigaw si Zuofan habang nasa ere. Ginoong Gio, kung gagawin mo ito, masisira mo ang pangalan ng pavilion ng Qianlong. Bata, hindi ka ba natatakot? Ngumisi si Zuofan. Ang pavilion ng Qianlong ay isang pamilyang nangangalakal sa imperyo. Kung kikilos ka ng masama, masisira ang dangal ng pamilya. Isa lang akong masamang bata, pero pastahan tayo, ayaw mong masira ang reputasyon ng pamilya mo. Ginoong Gio, tama ba ako? Tahimik. Tapos tumawa si Long Jio. Hahahahahaha. Mabuting bata. Lumapit siya. Kawili-wili. Ang pamilyang Luo na sinusuportahan ng taong tulad mo, hindi na nila kailangang mag-alala sa pag-angat ng pamilyang Luo. Bata, alam kong pumunta ka sa pavilion ng Qianlong hindi lang para ibenta ang formation na ito. Kaya ano ang kondisyon mo? Pumikit si Zuofan. Pagdilat niya, diretso ang tingin. Ang presyo ng formation na ito ay 10 milyon. Natahimik ang lahat. Pwede kayong magbayad ng 1 milyon ngayon at bayaran ang natira sa susunod. May utang na kayo sa amin ngayon. Tumingin si Long Jio ng matagal. Tapos tumango. Sige, hanggang sa mabayaran ang utang na ito, tutulungan kayo ng pavilion ng Qianlong sa abot ng aming makakaya. Xiao Nui, bayaran mo sila ng 1 milyon. Opo, sagot ni Long Nui. Pagkaalis ni Zuofan, naiwan ang dalawa. Tio Gio, hindi ba unang antas lang na formation yan? Paano natin bibilhin sa halagang 10 milyon? Hindi ko pa rin nakita ang ganyang klaseng formation noon, reklamo ni Long Nui. Inilapag ni Long Jio ang balumbon. Xiao Nui, tingnan mong mabuti ang mga guhit na ito. Nangangamba akong ito lang ang nag-iisang formation sa buong imperyong Qianyo. Lumapit si Long Nui. Ito, isang guhit ng sinaunang formation. Tumango si Long Jio. Matagal nang nawala ang paraan ng paggawa ng sinaunang formation. Pero makikita natin ito sa mga sinaunang aklat. Walang duda, ito ay isang sinaunang formation. Ito ay isang kayamanang hindi matutumbasan. Hindi ito kayang tapatan ng 10 milyon. Ano, hindi ko inasahan na napakahalaga pala ng guhit na. Ito, sigaw ni Long Nui. Tumalikod si Long Jio. Sabihan mo si Aji na humanap ng 4 o 5 malalakas na tao. Para protektahan ang pamilyang Luo. Nakasagupan nila ang pamilyang Sun kahapon. Bakit natin sila kailangang protektahan? Lumingon si Long Jio. Hindi mo ba naiintindihan ang intensyon nila? Tumingin siya sa labas. Ito ang paraan natin para bayaran ang utang natin sa kanila. Sa labas ng pavilion, naglalakad palayo sina Zuofan, Luo Yunxiang, at Lao Pang. Hawak ni Lao Pang ang isang supot na may 1 milyong batong espiritual. Lumingon si Zuofan. Yung mukha niya, nakangisi. Yung ngising alam niyang hawak na niya ang pavilion ng Qianlong sa palad niya. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.